Hello mga kahalaman! Samahan po ninyo ako at ako'y maglilinis ng aking isang pot na ito dahil sa may nakikita na akong mga damo at may natutuyong mga dahon sa ilalim. Kapag nagkakaroon sila ng mga tuyong dahon sa ilalim, ganun po yung ginagawa ko, nililinisan ko siya. Tapos kapag may tumutubong damo, katulad niyan habang maliliit pa siya, binubunot ko na po sila. Ito madalas itong tumubo sa aking mga halaman, itong damo na ito. Ang dami pong ganito dito. Meron tayong makikitang mga tuyo. Natural naman po na nagkakaroon sila ng mga tuyong dahon sa ilalim. Pero nililinisan ko po talaga yan. Inaalis ko po siya. Kasi ayoko nung may nakikita akong lumalabas dyan na ahon na tuyo. Kaya po inaalis ko talaga siya. Ganun po yung ginagawa ko sa lahat ng ating mga succulent. Ayan, tinanggal ko na yung, pinutol ko na to yung bulaklak. Ito, hindi ko pa siya tatanggalin dahil nakikita ko pa siyang bumubuka. Andyan pa, hindi pa siya pwedeng mamatay. Yun. Tinatanggal ko lang po talaga ang bulaklak kapag natutuyo na po talaga sila. Ito may mga tuyo. Ayoko kasi nasisilip ng may mga ganyang may mga tuyo Pero natural lang po talaga yan na magkaroon talaga sila ng tuyong dahon sa ilalim. Pero gusto ko talaga po inaalis siya. Ito naman pala naputol. Kaya hindi siya tuyo. Na-dry lang siya yung dulo. Pag lumaki dito yung damo, natataba ka agad. Ang bilis pong tumaba ng mga damo dito. Kaya po inaalis ko na sila. Kasi pakiramdam ko pag mayroon po naka-stack na mga tuyong dahon dito sa ilalim, para nabubulok po yung puno. Yun lang po yung pakiramdam ko kasi kapag diniligan natin yan, di ba, marami pong mga natuyong dahon diyan. So pag diniligan natin, naka-stack doon sa ilalim, parang nagkakatubig po yung dry na leaves dito sa ilalim. So naka-stack dito sa puno, kaya po tinatanggal ko talaga sila. Maapektuhan po yung puno ng ating succulent, kaya naalis ko po. Nagpapakiramdaman kami nitong aking succulent, siguro gusto niyang alisin ko yung mga tuyong dahon nila. Pag sanay ka na magkasama kayo ng inyong alaga, so parang nararamdaman mo kung ano yung gusto nila. Katulad niyan, ang dami. Parang ang hirap gamitin kapag may ganon. Pag kinakamay ko, mas nadadalian ako. Kaso kapag kinakamay ko po, nagkakaroon ng damage yung mga dahon dahil nahawakan ko siya. Nahirapan naman ako pag sinisipit ko lang. Mas nabibilisan akong magtanggal. Yun nga lang, ayan, may bakat ng kamay ko. Pag hinahawakan ko siya. Diba, bilis. Pati ugat dala. Pati bato, dala. Tumunog na po. Ayan, balik natin yung bato. Ito, dalawa pa yung magiging bulaklak niya, Ay, gustong-gusto ko na may bulaklak din ang mga succulent natin, kasi ang ganda niyan tingnan. Meron tayo diyang isang pan, nakatanim ko doon, namumulaklak na. Lalo na ngayong summer, panay ang bulaklak nila. Tumutubo na pala tong dahon, Dito sa ilalim. Dito ko siguro ilagay. Nasa ilalim kasi siya. Dito ko na lang siya patubuin sa pagitan para buwelo ang pagtubo niya. Dami nito pala, yung nasa gitna, madami pong mga tuyong dahon, Kung sa mga houseplant pwede, pero kung mga succulent, ayaw ko nang nagkakaroon dito ng naka-stack na tuyong dahon. Gusto ko malinis yung ilalim nila. Hindi po ako talaga nakakatiis na nakikita kong na may nasisilip ako dyan ng mga tuyong dahon sa ilalim. Gusto ko talagang aalisin sila pag may nakikita ako. So, ayan. Wala na siyang mga tuyong dahon sa ilalim. Ayun pa pala, meron pa. Nakasingit. Ayan, meron na po siyang pups, Haba na. May pups na pala siya, So, magiging 3 na po sila. Tingnan nyo po, dati mag-isa lang siya. Ngayon, 3 na. Ay, 3 pala yung pups niya. Hindi lang po pala 2. Magiging 4 na pala sila. May isa pa pala, ha? Nagtatago ka dyan, ayan, natanggal ko na lahat. Diba? Mayroon na siyang 3 pups. Ay, hindi lang pala 3. Mayroon pa pala dito sa likod, diba?
Ay, ang ganda po ni succulent kasi ang bilis niyang dumami sa mga dahon tapos ang dami po niyang mga babies. Oh, yung mga babies niya pala 4. Magiging 5 na pala sila dito sa pwesto nila. Oh, ayan ang ating succulent na nilinisan. Yung nasa gitna ay meron na po palang 4 na anak kaya magiging 5 na sila. Siya lang pala yung merong pups. Kasi yung iba wala pa po eh. Siya lang yung nagkaroon ng pups. Oh. So yan po mga kahalaman ng aking share at ganyan po yung ginagawa ko kapag may natatanaw ako o may nasisilip ako mga natutuyong dahon dito sa ating mga pots ng succulent. Oh, tinatanggal ko po talaga sila. Hindi ko rin to pinapansin. Basta nagdidilig lang ako kapag kailangan nilang diligan. Tapos ayan pala, oh, meron na siyang mga pups, 4 na pala. 2 lang yung nakita ko kanina, yun, at saka ito. Tapos may katabi pa pala. Tapos meron pa pala sa likod, oh, di ba? Kaya ang bilis po paramihin ng ating succulent dahil sa may babies na, may mga dahon pa na pwedeng i-propagate. Iba-ibang succulent sa isang pot ang itinanim ko dyan. Maraming pong salamat mga kahalaman sa inyong panonood.